Hello, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga dagdag tips and love advice na maaari nyong magamit at may apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So mga kamamay, alam ko bawat isa sa atin is may kanya-kanyang sitwasyon pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Well, nandito ako ngayon upang i-share sa inyo ang isang sitwasyon na kung saan maaari ko po kayong matulungan. Kasi ngayon sa umagang ito, ang ating magiging topic is mga bagay na kailangan mong gawin para mag-reply o mag-text na sa'yo ang isang lalaki. Okay? So mga kamamay, ang inyo bang mga partner is hindi na lang nagparamdam or bigla na lang nawala, hindi nag-chat, hindi nagpasabi kung bakit, at hanggang ngayon, nagtataka ka kung bakit sila panandaliang nawala. Panandalian o matagal na nawala, parehas lang yon. So ngayon sa video ito mga kamamay, i-share ko sa inyo ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka matiis ng isang lalaki na hindi i-text at hindi replyan. So mga kamamay, bago po natin yan pag-usapan, sigurado ako excited na kayo at sana tapusin nyo yung video ito para alam nyo po yung mga bagay na kailangan nyong gawin at kailangan nyong umpisahan para hindi ka na matiis ng isang lalaki. So mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell, and syempre, paki-like na rin po ng video ito para marami pa tayong matulungan ng mga nangangailangan ng mga ganitong klaseng love advice. Okay? Kung napindot nyo na yan, maraming salamat sa inyo mga kamamay at simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka na matiis ng isang lalaki na hindi i-text at hindi replyan? So number 1, itigil ang pangungulit at piliin ang maghintay. Yes mga kamamay, hindi na nga kayo nare-replyan. Ang dami na nga ninyong message sa kanya. Tinadtad nyo na siya ng reply. Halos 5 na po yung message na sunod-sunod na inyong ibinigay sa kanya, pero ni isa hindi niya nare-replyan. Puro sin lamang. At ang masakit pa nito minsan, hindi pa niya sinisin. Ibig sabihin nun, busy siya, may meron siyang ibang pinagkakaabalahan, hindi siya interesado sa iyo. Mga kamamay, kapag kaganyan ng isang lalaki, yung tipong wala ng gana sa inyo, hindi na kayo pinapansin, hindi na kayo nare-replyan, hindi naman nagpapaalam sa inyo kung bakit. Basta magtataka ka na lang kung bakit bigla na lang siyang nag-lie low, bigla na lang siyang nanlamig, naging cold, hindi nagparamdam sa iyo. Ang gawin mo dyan, iwasan mong mangulit, iwasan mong magparamdam. Kasi lalo pong lalaki ang ulo, may spoil, tataas ang pride ng isang lalaki kapag message ka pa rin ng message sa kanya. Mararamdaman ng isang lalaki na ang taas ng paghahabol mo sa kanya. Kapag kaganyan mga kamamay, bumababa ang iyong value sa kanya. Kaya kapag kaganyan, may isip ng isang lalaki na patuloy at pagpatuloy pa rin yung kanyang ginagawa kasi alam niya na naghahabol ka sa kanya. Kaya mga kamamay, advice ko sa inyo, kapag kaganyan, hindi nagpaparamdam, hindi na kayo pinapansin, ang gawin nyo po ay piliing huwag mangulit at piliin din ang maghintay. Sigurado ako mga kamamay, kapag ginawa mo yan, mag-iisip ang isang lalaki, iisipin kung bakit bigla kang nagbago, iisipin kung bakit hindi ka nagparamdam, iisipin kung bakit hindi mo na siya hinahabol. At kapag dumating yung time na na-miss ka na niya, lagi kanyang iisipin. Hindi ka na mawawala sa kanyang isipan. Iisipin niya na baka may bago ka ng pinagkakaabalahan. Iisipin niya na baka hindi ka na interesado sa kanya. Iisipin niya na baka meron ng pumalit sa kanya sa buhay mo. Kaya ang isang lalaki magtataka mag-iisip at hindi niya sasayangan ng oras na replyan ka. Kasi baka mamaya maraming pwedeng mawala, maraming pwedeng pumalit at pagsisihan niya ang kanyang pananahimik. Okay? So yun yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay. Iwasang mangulit at piliin ang maghintay. Okay? So number 2, iwasang replyan siya ng mga nakakainis at nakakasakit na bagay. Oo mga kamamay, mga girls, ganito kayo Kapag hindi nagre-reply ang isang lalaki at naubos ang inyong pasensya, anong gagawin nyo? Uungkatin nyo yung nakaraan. Magre-reply kayo ng mga nakakainis, mga nakakasakit, nakakalungkot na reply ng mga bagay kung bakit lalong hindi magre-reply ang isang lalaki. Sisisihin nyo na siya. Diyan na mag-i-start yung pag-uungkat nyo ng mga bagay-bagay sa nakaraan. Okay, diyan na ngayon mag-i-start yung panunumbat ninyo. Okay, sa tingin ninyo mga kamamay, pipiliin pa ng isang lalaki na lalo kayong replyan kung ganyan ang inyong i-reply may message sa kanya? Iisipin niya, i-stressin nyo lang siya. Iisipin niya na puro negatibo ang inyong ipararating sa kanya, idadagdag at idudulot sa kanya. Kaya lalong magtatagal ang proseso. Lalo siyang hindi magre-reply sa inyo.
lalo lang niya maaalala yung sakit. Lalo lang niyang iisipin na toxic ka sa inyong relasyon. Dahilan nito, hindi siya lalong magre-reply, lalong tatagal ang pagtitiis. At ikaw rin ang kawawa, mga kamamay. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na replyan ka, i-chat, i-message ka ng isang lalaki, huwag mong uungkatin ang nakaraan, huwag ka magre-reply ng mga negatibo at masasakit na mensahe sa kanya. Laging good vibes lang, mga kamamay. So yan yung number 2 tips ko sa inyo. Kapag hindi nagme-message ang isang lalaki, piliin mo ang maghintay at huwag kang mag-message sa kanya ng mga nakakasakit at nakakainis na mga bagay. So number 3, huwag mong iparamdam na desperada ka at lagi kang naghahabol sa kanya. Oo mga kamamay, ang iba sa atin, ang iba sa inyong mga girls, okay, masyado nang desperada sa relasyon. Okay? Alam ko mahal mo ang isang lalaki, pero wag naman sana dumating sa pagkakataon na magiging desperada ka, na naghahabol ka sa kanya. Yung tipong lahat gagawin mo para lang bumalik siya. Kabaligtaran yan, mga kamamay. Kabaligtaran ang nangyayari. The more na hinihila mo siya pabalik, yung the more na gusto mo siyang bumalik sa buhay mo, ginagawa mo ang lahat. Kahit masama na yung ginagawa mo, is diretso ka pa rin. Masyado ka ng desperada at naghahabol. Mali at kabaligtaran ang nangyayari. Lalo siyang lumalayo, lalo kanyang titiisin kapag kaganyan. Kaya ang gawin mo, mga kamamay, huwag kang maghabol at huwag mong iparamdam sa kanya na masyado kang desperada sa mga bagay-bagay. Kapag naisip niya yon na hindi ka naghahabol, na hindi ka nag-aasam-asam sa kanya at lagi kang atat, so kapag ganyan, lalo kang mamimiss ng isang lalaki kasi hindi ka naghahabol kasi tumataas ang value mo sa kanya kapag ganyan. Kaya panatilihin mo na huwag maghabol at huwag maging desperada kasi naiisip niya na malaki yung kagustuhan mo sa kanya, which is pwede siyang gumawa ng ibang bagay na hindi maganda sa inyong relasyon kasi nga anytime pwede mo pa rin siyang tanggapin. So gusto niyo ba yun, mga kamamay? Gagawin niyo yung mga bagay na hindi maganda sa inyong relasyon and still tatanggapin mo pa rin siya. Mas maganda siguro, mga kamamay, na siya yung maghabol sa iyo, hindi yung ikaw ang maging desperada at ikaw ang naghahabol. Paano mangyayari yon? Sa pamamagitan ng hindi mo paghahabol at hindi mo pagiging desperada sa kanya, iparamdam mo na mataas ang value mo, iparamdam mo sa kanya na hindi mo siya kailangan, at iparamdam mo sa kanya na hindi ka desperada sa kanya. Alright? So next, unawain at intindihin ang sitwasyon niya. Oo mga kamamay, lahat ng lalaking magkakaiba. May mga lalaki kasi na pinipili nilang unahin kung ano yung kanilang sitwasyon sa oras na to. Okay? So mga kamamay, maraming possible reason kung bakit bigla na lang hindi nagparamdam ang isang lalaki. Possible, pwedeng family problem, financial problem, pwede ring health problem. Okay? Kapag isa sa mga yan ang dumating sa buhay niya, malamang sa malamang hindi ka talaga muna niya uunahin. Bakit? Kasi pamilya niya yan. Financial problem niya yan. And lastly, yung health problem niya yan. Sa tingin mo, kapag ang isang lalaki mayroong sakit na nararamdaman, okay, for example, health problem, sa tingin mo, uunahin pa niya ang love life? Siyempre, uunahin niya muna ang kanyang sarili, uunahin niya munang magpagaling kesa sa iyo. Okay? So kapag ganyan, may mga lalaki na hindi muna siya nagpaparamdam at hindi muna siya nag-update sa inyo hanggat hindi nagiging okay ang kanyang problema. And especially, yung kanyang problema sa pamilya. Baka kasi mamaya mayroong something na family problem na nangyayari sa kanya, kailangan munang intindihin yon. Kailangan mo munang unawain yon. Hindi naman po pwede na may problema na nga siya sa pamilya, may problema na nga siya sa kanyang kalusugan, sumasabay ka pa. Okay? Baka mamaya, yung cellphone niya nawala or saan niya papunta, hindi niya makita, ang gagawin mo, tatatadin mo siya ng mga message na mga negatibo. Huwag ganun, mga kamamay. Intindihin at unawain nyo ang sitwasyon ng isang lalaki. Hindi lang siya nag-reply ng maghapon, kung ano-ano na ang inyong i-message sa kanya. Masyado kayong judgmental, masyado kayong mabilis magalit, masyado kayong mabilis magtampo. Subukang unawain at alamin ang sitwasyon bago kayo mag-react. Okay? And last, huwag ka agad mag-reply kapag ka nag-message siya. Okay? So after a long time, alam ko matagal na panahon yung lumipas at ngayon nag-message na siya sa'yo. So ang gagawin mo dito is huwag mo muna siyang re-replyan, iparamdam mo sa kanya kung ano ang feeling. Okay? Numang panahong hindi siya nagre-reply sa'yo, iparamdam mo sa kanya kung bakit hindi ka nagbe-message sa kanya ngayon. Iparamdam mo sa kanya kung ano ang pakiramdam nang hindi nare-replyan ka agad. So, iparamdam mo sa kanya para magsisi yung lalaki para hindi niya naulitin yung kanyang ginawa sa'yo.
Kasi masakit masyado, kasi masyado kang maraming naiisip. Hayaan mong mag-isip din ng isang lalaki sa iyong sitwasyon na hindi siya nire-replyan sa puntong ito. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa aking mga tips na maaari nyong magamit at na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So for more video and tips and love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell. And syempre mga kamamay, siguro naman deserve ko ang isang like. Pinutin mo naman yung like button para marami pa tayong matulungan ng mga subscriber dito na nangangailangan ng ganito klaseng love advice. So muli, magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga vlogs. See you for our next vlog. Paalam.